the worst abuser that I've encountered before I met Jesus. He's actually abused me before. Yung mga isa sa mga tinitestify ko nun. Then, nakakasalubong namin siya na parang hindi ko nabanggit sa atin. So, parang dumaan lang. Tapos, tinitin ako, bakit gano'n? Wala akong nandamang galit, inis. Kaya dati kapag naririnig ko lang yung name niya, hindi talaga ako mapakali sa galit. Sobrang galit na galit ako sa kanya. He is one of the reasons why I had this kind of hatred towards men. Pero kapag nakasalubong namin siya, as in, dumaan lang siya na I look him straight to his eyes. And then, I knew something in my heart na parang, wow, wala akong naramdamang galit, inis, sinanakit, or trauma, or anything na parang sobrang peaceful ako at sobrang saya natin na-encounter namin ng Panginoon kahapon sa pag-iwas sa pinagdaan namin. So parang, na-amaze lang ako nakasubo sa Spirit hanggang pag-uwi kasi iniisip ko talaga siya na, wow, grabe Lord, parang nag-move ka talaga, nag-heal ka talaga, and the last time I saw that man was 7 years ago. And I can totally say, and then pag-uwi ko din ng bahay, sabi ko, sige, hindi ako magsiservice. Kasi usually nagsiservice ako papunta diretso sa tahanan namin. Kasi doon sa kanto mismo ng bahay namin, doon din ako nakaranas na ako ay ma-hold up. Ma-hold up ng dalawang lalaki, armed, and also sinaktan talaga ako. So, kaya never, after that incident, before meeting Jesus as well, after that incident, hindi ako naglalakad sa kanto ng bahay namin ng mag-isa ng gabi. Basta mga 7 na or 8 na, ayoko na. Kasi parang pag nadadaan ako doon sa lugar na yun, hindi ako makahinaninig yung dibdib ko, natutrauma ako na alala ko yung nangyari. And everything. Kaya takot din ako sa dilim nun. So kahapon tinaray ko, maglalakad ako ulit. Hindi ko na nare-realize na ilang araw ko na pala siyang nararanasan na naglalakad ako sa gabi, pauwi ng bahay, na hindi na nagsuservice, na hindi ako natatakot. Dati sobrang ako nagpapanik pa, na baka mamaya kasi walang ilaw doon sa may kanto namin, na baka walang makakita, makagat ako and everything. So I praise God yesterday, kagabi, sinubukan ko and wow, wala akong nararamdaman na fear, na trembling, na anxiety, na panic attack. And then I just told Holy Spirit, thank you after 7 years. Imagine. Almost 7 years since 2018 yung huli talaga na naranasan ko yung ganun ka-worst. 7 years I can say right now, testifying that God has healed me. Praise the Lord. Jesus is really Jehovah Rapha. Gaano kadilim ang naranasan mo before, abuse and hold up na itong beses ako na hold up noon, sinasaktan talaga ako ng laki, and I just had this hatred towards man, but God did it. Na kahit ngayon nag-evangelize ako sa mga lalaki, wala akong nararamdaman na inis na galit, but just compassion. And I can really say, God has healed me, give me the grace, the forgiveness, and wow, thank you, Lord. Pero, sure, ako ba rin namin pag-gabi, magkakaroon pag-gabi sa ako ang tinas ko lang siya personally because I really want to see kung talagang na-recover yung word ko and wow, God is really healing me. So I can say that by the blood of Jesus and the grace of God, wow, thank you, Lord, I testify na hinil mo talaga ako from all those trauma that I've encountered in the past. And I give God the glory. Thank you, Jesus. And last thing, testify. Okay. Ayan, palakahan po nga po natin ang Lord. Come on, step in si Jesus. Ayan, paki-wait na lang po. At yan na-upload it. Para, alam niyo po, ito po yung ating vision video. Sabihin niyo nga po, vision. Ayan. Pag sinabi pong vision, ang ibig sabihin po, ito yung mga bagay na, gusto natin ma-achieve. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo, bakit? No? Bakit ba tayo, alam niyo, Ate Johnny, bakit ba tayo nagtsatsaga? No? Bakit tayo, nandito, bakit ka pumupunta dito? Ay, by the way, tabingin mo yung katabi mo at i-congrats mo. Sabihin mo, congrats! Nandito ka ngayong umaga. Sa kabila, sabihin mo, congrats! Hindi ka tulog. Amen. Palamakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. So, ayun po, no? So, ina-upload ko po siya kasi ayaw niya na
mag-play. For some reasons, ngayon lang siya hindi nag-play. No? Dahil ito po ay, matagal na po natin itong ginagamit, no? For some reason, ayaw niya ngayon. Oh, we come against that. Alam niyo po, ang devil, gusto talaga tayong stop, no po, pero hindi po tayo magpapapigil. Amen? So, hintayin niyo lang po, ina-upload ko po ito. So, again, sino po pala dito yung na-remember niyo pa po, yung pinag-usapan natin last time? Sige nga, taas po ang, paa. De joke. Taas mo ang kamay. Ayan, alam niyo po ba, hindi po nasabi ng ilan, pero meron po tayo mga testimonies. Grabe, no? Si Aliana may testimony. Narinig ko, sabi ni ate na, wow, alam niyo po ngayon, natutuwa ako. Parang patay na nga po si Lord. Natutuwa ako sa mga testimonies. No? Alam niyo, ako kapag nag-share, akala ko walang masyadong, alam niyo yun, walang masyadong makakaintindi siguro, or siguro baka makakalimutan nila. Pero alam niyo po, nakakatuwa po yung mga feedback natin kasi meron po talagang mga nabe-bless. Amen? Meron po talaga mga nabe-bless din sa mga pinag-aaralan po natin. And very important po ito about kay Holy Spirit. Amen? So, ito po, may question po ako sa inyo. Kumusta ang relasyon mo ngayon kay Holy Spirit? Amen? Mga kapatid, kumusta po? Ayan. Ito na po. Mawawash na po, natin siya. Amen? Ate, ikaw na po yung kumanig. Ate, nag-explain sa YouTube. Okay. Ito na. Excited ako! Gusto ko alam niya, bakit pinipilit ko talagang mapanood natin to? Alam niyo kung bakit? Kasi pinipilit ko yan. Ito po yung time na hindi ako nakatulog nito. No? I did not sleep at all. 24 hours ata akong gising. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, sinend ko na po sa ang link, ate. Ayan, pwede pong paano na lang po, pakonect na lang po. Kailangan niyo po talaga itong mga mamanood, mga kapatid. This is very, very, very important po para po sa atin ngayon. Amen? Oh, guys. Guys, tingin lahat dito. So, lahat po ng attention niyo ay dito lang ngayon sa oras na ito. Amen? Ayan. Ayun na. Meron na? Pero mahina, no? Lakasan natin kasi mas maganda pa, malakas. Ayan. Okay na po? Sa YouTube po. Papatayin po ulit ng ilaw. Ay, wala po siya ate. Ha? Wala po. Yung full screen natin. Full screen yun. Ayan. Nakahide siya eh. Grabe talaga. Wala, sige go. Bakit po ayaw niya? Ha? Yung po. Okay, ang hirap talaga. O, kita niyo na pag wala tayong tech. Mag-volunteer na nga kayo. Sino ba yung dyan? Volunteer dyan. Mag-volunteer na kayo mga kapatid. Diba? Hirap na po tayo pag wala tayong Ha? Yan. Na lang po natin. Ikaw-bigay na lang po natin. Okay, yan. Sa wakas. My gosh. Siyempre, food quality. Okay? Ayun.
dalawang kasama nilang mga lalaki. At mas lalo pang nadismaya ang publiko, lalo na ang mga fans ng tatlo. Nang marinig nila ang ginagawa umano ng dalawang lalaking kaibigan niya ay ginawa din. Umano sa birthday nitong 13 years old pa lamang. Ngayon, mga kaulo, ang issue tungkol kay Sir David kung saan nagawa nitong katapawanan ang paggamit ng bata sa isang content nilang reconduct na slide na kinaututulan ng sex chair. Pero pag nasa ngayon, ang ating sexually, hindi mo pwede sabihan ang techniques. The details and the particulars are very, very sharp. We are going to be doing a process. Zero to 4, talagang talagang early childhood masturbation. Mabuti ko yun, 0 to 4, yung talaga sa napakabatang mga anak natin. Pagkatapos, nagyan pa yung ilang mga paksa at yung mga aralin tungkol sa anal and oral sex. Ang nakalagay doon, or 6 years old na, they will be taught how to experience their body and pleasure to the type of sex. I was trying to play it out in my head. How are we going to do this in a classroom setting? We're going to talk about it. Supervised by who? Maybe by the teachers. I have 10-year-old, pero ang nakalagay doon sa CSE by age 9, they will be taught that they will have their own sexual rights. And if they do decide to be sexually active, that's their right. But those were like the things that really stood out kasi nare-relate ko sila sa mga anak ko. We are on a different time, we are on a different battle. It's no longer about religion. Iba na po yung laban natin ngayon. Hindi na po ito yung panahon na po attendance lang tayo. We are living on a very demonic, very satanic time. Ito po yung sinasabi ng Bible na in the last days, men will be lovers of themselves. Mas lalo po magiging rampant yung evil dito sa mundo. This is the time na hindi po pwede na lukewarm Christians lang po tayo. The world needs us. We are the salt and the light of this world. Hindi po pwede na lukewarm Christian tayo. The world needs us. The world needs people who can pray for them, who can share Jesus to them, who can set them free from their bondage. The Bible says that we are called for such a time as this. You and I are called
for such a time as this. You have a purpose. This is why this ministry exists. Ito pong ministry na ito ay nag-exist hindi dahil sa gusto lang natin magkaroon ng ministry, pero dahil ito po ay orchestrated. We are called by the Lord to win this generation for Jesus. Our world and our nation doesn't need another religion. They need to see Jesus. They need a demonstration of the power. They need to see na yung Diyos na ating sinasamba ay buhay, na Diyos na kaya magpagaling, magpalaya sa mga tao, at pinakamahalaga sa lahat, kaya magligtas sa atin sa apoy ng impyerno. Sabi po sa Bible, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Jesus is the only way, and every creature in the world, every people that breathe on earth needs to know that. Our big vision is to be a mega fivefold church. So ano po ba yung ibig sabihin ng mega fivefold church? No? So we're gonna be a church that moves in discipleship. No, we're gonna be a church that moves in signs and wonders, in deliverance, in inner healing. No, so we're gonna be a holistic church that provides for the physical and emotional and most importantly yung spiritual needs ng mga tao. Ito po yung nilagay sa atin ng Lord in our hearts. This is not just our vision, but God's vision for us. Sabi nga po na if the vision is big, you know that it is not from you. It is from the Lord. So this year po, we are targeting to reach at least 5,000 people, no, to reach with the gospel. And our vision is to also reach at least 2,000 children for the gospel. So ang gusto po natin hindi lang po spiritual, kundi magbigyan din natin sila ng physical na food, no? And all of this comes with an expense, no? So it is not free. And wala pong given yung trucks, no? We are targeting to distribute at least 10,000 trucks this year. So it is not free, no? There's a cost in this, no po? And everything that we will do, we know that God will be glorified, no? So if you want to partner with us, if you want to join this mission, if you want na talagang makaisa dito sa vision na to, we want to see more people being healed, being saved, being delivered, no? We want to see many children, no, being rescued, being fed, no? We want to see more people in the prison na mas nabibisita and nabibigyan po tayo ng chance to have a second chance in life. So you can partner with us. So how can you be a partner with us? So number one, you can partner with us through intercession, through prayer. And number two, you can sponsor school supplies, foods, no? You can bring that here dito po sa church. And another thing is you can also support us financially every month. No po, you can send amount, fixed amount, kung ano nilalagay ni Lord sa puso mo. No, we're not gonna force you, we're not gonna say any amount. No, ito po ay, we're doing this, no, hindi lang para kayo po ay magkaroon ng mercy sa amin, no, kundi magkaroon po tayo ng part dito sa mission na ito, no, magkaroon po tayo ng puso, magkaroon tayo ng burning heart, no, na hindi man tayo makakayo physically. We can support the ministry, we can support those people who go, who pray, who sacrifice their time, their effort, their life for these people. Even our Bible studies, no, even our visitation does come with a cost, no? And alam po natin, if wala po tayong financial means to do this, is we cannot continue to expand the kingdom, no? So we're doing this, we're sharing the vision, and please pray for this. Mag-pray po kayo sa Panginoon. Ano yung pwede mo mag-part to help us in this ministry, no? So alam niyo po, as you can see, I am in the church. Mali lang po ito, no? Akala mo lang super laki, dito name. No, pero ito po, this is basically, we started in faith, and now this is being sustained by faith lang po ito. No? So every Sunday, hindi ba tayo sobrang puno? No, kasi 6 months pa lang po tayo. But we are seeing one by one, isa-isa po, mga kamag-anak, kaibigan, no, na bawat isa-isa po born again, no, na bawat tayo. So they are not from other churches. Yung iba, sila po ay mga bunga talaga. Excuse me. Sila po ay mga bunga talaga ng ministry na ito. No? So alam po natin na ginagawa si Lord, no? Alam po natin kumikilos ang Panginoon. And just today, no po ba, we receive a miracle provision. No? It's not enough yet to cover
yung ating mga big expenses, no? But it is enough, no? Para makapag-continue na yung Sunday and makapagpunta pa tayo ng prayer for the mission. No? So yung kung nakikita nyo, no? So si Lord yung kumikilos dito sa ministry na ito. And why are we doing this? Why are we sharing this? Kasi ito po yung gusto ng Lord. No? Sabi po sa Bible, no? The Lord rejoices to see the work being started. No, na mag-start po yung work. Sabi po sa Bible, do not despise small beginnings. Buto po natin, tingnan na mabaga yung mga maliit na pagsisimula. Kasi masaya po ang Lord na mag-umpisa yun. No, so, you can be part of this ministry. If the Lord is putting something in your heart, please message us. I-message niyo po kami. No, we're gonna assist you. If you want us to go to your place, if you want to meet us, no, we can do that. We can wait for you. Ano po, so again, mga kapatid, there's an urgency on this. No, it is not something that we should delay. Dahil ano niyo po ba, moment by moment, we know that, no, meron po mga tao na humaharap sa uling handog. We know that, na meron po mga tao na ngayon po, sa oras na ito, na humaharap na sila sa kanilang last minute. We don't know. It could be a friend, a family, we don't know. No? Sabi ko nga po sa Santiago 4:14, sa katunayan, hindi daw po natin alam yung mangyari sa kinabukasan. So there's a sense of urgency, there's a need in this ministry. I know there's a lot, no po, marami pong mga ministry ngayon na ginagawa na gumagalaw na nagtutulungan po ang bawat isa to win every single soul para sa Panginoon Jesus. Because He's coming very soon. No? And if the Lord is putting this ministry into your heart, no? So alam niyo po, yung po yung kailangan natin ngayon. We need trucks. No? Kailangan po natin ng mga trucks, maraming trucks, then almost 10,000 trucks. Now, we need to reach 2,000 children. It is not free. There's a cost in that. Transportation, food, no po, and souvenirs, mga toys, no, and sa mga ganda studies, mga mission. No, there's a cost in that. No po. So, if you want to partner with us, please do it now. Ngayon na po, message us. We're gonna help you. We're gonna pay for you. And sama-sama po tayo to win this generation for Jesus. Santa Rosa is for Jesus. Revival Santa Rosa. Revival Laguna! Palamakan na nga ang Lord! Come on! Woo! Ayan! Kamusta po yung impact ng video? May nag-comment sa live natin ngayon. Ay, nag-comment siya. Sabi niya, grabe, sobrang tumaas ang balahibo ko. Palamakan na nga si Lord! Naiintindihan kasi yung video, even though naka-live. No? So, rinig po yan. So, sabi niya, watching from Samar. Hey, come on. Meron din from Samar. Meron din from Manila. Ayan, I believe meron din from Tarlac. Si Tiffany na nanonood siya. Shout out. Ayan, hello. Shout out kay Elisha. Hello. Shout out si Samar. Ayan. Kamusta po yung naging impact ng video sa inyo? Sige nga, na goosebumps. Can we share some comments po? Okay na, sis. Ayan, pakiato na lang po. Ayan, okay na po. Ayan, pwede ako na lang. Opo. Ayan, sige nga po, comment po dun sa ano natin, sa video. Sige, si Jen. Go. Comment. Short na ka, lagay. I'll go. Short comment. May suppose na panood ko. Parang naging suppose natin sa akin. Kasi, akalaan niyo yun, yung ano ko, yung mga bagay po na hindi natin dapat ito-normalize. Ito-normalize ko kahit po sa, kahit sa ang place. Then, kahit alam ko ano, na alam ko ang mangyari yun. Then, kahit na gano'n, sabi na kung ano, parang hindi lang po mga paniwala na gano'n talaga na nangyayari. Then, based po sa napanood namin, natin, talagang kita rin, patay sa akin ni Jesus. Amen. Sino pa po? Isa pa? Meron pa ba? Bago ako magtuloy. Ayan. Nakakatuwa po tayo para tayo ng children's party. Ayan. Sino pa po? Ayan. Magkaroon po ng impact sa inyo yung ating pinanood. Amen. Alam mo po, sinadya ko po maglagay ng mga
viral videos, no? Sinadya ko pong ilagay yung mga viral. Alam niyo po kung bakit? So that our eyes will be open, no? Para makita po natin, ito na po yung ating ginagalawan po ngayon. Ito na po yung nangyayari ngayon. Dito po sa ating country, no? Alam niyo po, local lang po yung pinakita ko sa inyo, ha? Local lang po yun. Viral po yan, at hindi po yung gawa-gawa. Hindi po yan last year. Yun po ay this year lang. Alam niyo po ba yun? Sino po alam yan na nag-viral yun? Alam niyo nag-viral yun, di ba? Ha? Ano daw? Ayan. So yun pa yung mga viral na mga contents. No po? So bakit ko po siya nilagay? Is that, ayun nga po, para we can see, mga kapatid, there's an urgency, no? Sa ating ministry. So para po kanina yun, yung video na yun, i-upload po natin siya, ipopost natin siya sa Facebook. Alam niyo po, kung may kilala po kayo na pwedeng makatulong sa atin, na pwedeng magbigay cash or donation, anything, please send the video. I-send niyo po yung video na yun. Ipapost po natin siya. So that people will see, kaya pala nag-exist ang testifier. No? So sa tingin niyo po, para saan na tayo nag-exist? Hindi lang para every Sunday may attendant ka. Tayo po ay nag-exist as a ministry. Hindi po para, tayo ay para Sunday para, alam mo yung moral ko, nag-church ako. Hindi po yun para lang doon. Amen? Hindi po yun para doon, no? Kaya po tayo nag-church pag Sunday, it is for us to be fed by the Word of God. Kaya mga kapatid, nasa po yung mga Bible nyo. Alam niyo po, pag Sunday po tayo, make sure yung full attention nyo po nasa mga sinasabi ko po. Nakikinig po kayong mabuti sa akin. Amen? Kasi alam niyo po kung bakit? Pag hindi po kayo nakinig, you're not gonna be fed. My role as a pastor, as a leader, or whatever title the world will call it, no? My part is to teach you, to feed you, to help you grow. Ngayon, kung hindi po tayo makikinig, hindi natin i-absorb, even though very simple, you're not gonna be fed. No? Alam niyo po, natutuwa ko dun sa mga nagsusulat, natutuwa ko dun sa mga nag-chat sa akin, nag-PPM sa akin. Alam niyo, minsan parang wala naman nakikinig. Pero after that, may mag-chat-chat, nasasabi nila, ate, grabe po, naintindihan ko po talaga yung tinuro mo. Grabe po, ang dami ko pong natutunan. Grabe po, may testimony po ko ngayon. Si ate May, wala lang siya kasi nasa hospital yung asawa niya. Sabi niya, may testimony siya, nag-pray siya kay Holy Spirit, nag-pray siya. Sabi niya, Holy Spirit, wala na akong makakain. Alam niyo po, may nag-chat sa kanya, biglaan. Pupunta ako, magdadala ako ng bigas, ng pagkain. Wow, palapakan naman si Lord. Come on. Grabe po, no? So, ganun po yung sinasabi natin. No, ganun yung sinasabi ko sa inyo na we have to listen very careful. Tayo po ay makikinig po, no? Bakit po? Kasi kailangan po natin yan eh. We have to use that for our life. Ellen, ka muna sa likod. Please, don't play with them. Punta ka doon at the back. Kay mama, no playing with ate. Thank you. Ayan. No playing. Wala pong pupunta sa unahan. Don't go here. Okay? So gusto po natin, mga kapatid, nakita niyo yung impact? Nakita niyo, na-absorb niyo ba? Alam niyo po, ako, dalawang gabi at 24 oras hindi ako nakatulog. Alam mo po kung bakit? It was very heavy in my heart to make that video. That is a vision video. Alam mo yung vision video? Para ipakita why our ministry is existing and to ask people to join in the vision. No po? Para i-ask yung mga tao, eto, reality, we need money. Sino hindi may kailangan ng pera? Lahat tayo ito kailangan ng pera. This ministry, we need money. Ito po testimony. Alam niyo po, hindi ako nakatulog isang buong araw. Tapos, ginagawa ko lang ngayon, pinagpupuyat ng pinaghihirapan. Lord, sige, talagang parang ayaw kong patulugin ng Lord, kailangan ko tapusin yan. Alam mo, hindi talaga ako inantok all throughout.
no, nung gabi na yun, simula gabi, at kinabukasan, Saturday, ang aga-aga namin, hindi na ako nakatulog ng diretso kami sa workshop. Mga kabataan, my God, ang ganda ng workshop. Ang saya. Next time, sumama po kayo, huwag niyo po palalampasin pag kami mga ganun. Amen? You know why? Because we have a vision. Amen? We have souls to save. At kung hindi ka magte-training, hindi ka mag-workshop, tama na rin ka. No? Ano mo? Paano mo natin nakukuha yung mga kaluluwa? Paano po natin sila madadala sa Lord? How can we participate in the vision? You have to be equipped. Amen? Alam niyo po yun ay free. Hindi na ako nakatulog and all dire-diretso, wala na rin akong tulog. Pagdating dito, hindi pa rin ako nakatulog kasi I was making that. Why? Because the Lord wants that. No? Gusto ng Lord makita natin, anak, ito yung nilalagay mo sa puso nyo. Ito yung para sa anyong ministry mo. Kaya alam niyo po, huwag po kayo madi-discourage. Kapag minsan ang konting natin, kapag minsan tayo na lang kapag wala, huwag po kayo madi-discourage. Do not be discouraged. Amen? Huwag po kayo mapikilaan ng loob. Kita niyo po to, we have a vision. Amen? This is what keeps us going. Ito yung nilalagay ni Holy Spirit sa puso po natin. Amen? Ito po tanong ko sa inyo, kaisa ka ba sa vision? Kasama ka ba? Sige nga yung kasama, taas ang kamay. Hallelujah! Praise God! Talamangan niyo po si Lord. Hallelujah! Kasama po tayo sa vision na to. Ate Jumi, hindi ba pastor lang? Ganon, hindi ba pastor lang yung kasama dito sa vision? Hindi ba mga leader lang? Hindi ba sila ate lang yung kasama dito sa vision? Hindi po. Lahat po tayo. Yung mga bata, no? Yung mga maliliit. Kasama ba sila sa vision? Yes. They belong or they are one with the vision. Amen? Amen. Si Ate Zed, kasama ka? Gusto mo sumama? Hallelujah. Talamangan niyo si Lord. Come on. You make a decision to follow Jesus. No? Hallelujah. Kasama ka sa vision na ito, kapatid. And alam niyo po ba, hindi na po ako nakatulog. Can you look at my eyes? Tingnan niyo po, ang laki ng eyebrow ko. Kasi hindi na ako nakatulog in hour. So, alam niyo po ba? And then, kahapon, Sabado, alam niyo po, hindi po biro ang mag-lead ng ministry. Hindi po biro. Alam niyo kung bakit? Biruin mo, may personal ka ng problema, may problema ka pa dito. No? And then you have to stand up and minister and feed the people. Hindi po yung pagreklamo. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ganito kahalaga to. Hindi po tayo ganun kadami dito, pero this is the way. This is the way of the vision. No po, ito po yung bigat ng responsibility natin, nilang ako. Although I have a heavier responsibility. No, pero kita niyo po, minsan dumadating sa point na yung attention mo napupunta sa iniisip mo. I was so tempted na mag-alala. Alam mo kung bakit? Side by side, meron po tayong needs na kailangan punaan. Ay naku po, meron tayong mission this coming May 28 to 31. Pupunta po tayo ng Peña, Bear Mountain. Ilan lang po sa atin ang pwedeng sumama, hindi po lahat pwede. Nabo, kasi unahin natin kakayanin. Nabo, and yung po ay libre. And may certain people na yun lang yung pwedeng sumama mo, no? Alam niyo po, I was thinking, Lord, alam niyo ba, halos wala na po talaga. Empty na po. Itong ministry na to, by faith po tayo nabubuhay. Yung budget natin, it will come and then wala na. It will come and then wala na. Ganun lang po tayo lagi. No po? Ano kahapon po, sabi ko, Lord, I choose to worship. I choose not to worry. I choose not to do my own thing. Alam niyo po, maya-maya, may nag-chat po sa akin. Parang bakit niyo si Lord? Habang nandun kami sa workshop, na sabi ko, Lord, at totoo lang, inaantok ako, I have this need, we have this. Then, nakausap namin sila, AJ, I was so encouraged. Na-encourage ako kay AJ, kay Madge. No, they are encouraging us in this ministry. They don't know, pero na-encourage kami sa mga pinagsasabi nila. No, na-encourage kami, wow. Grabe po yung favor ng Lord. And then, kami nag-chat, ate, nag-send po ako ng ganitong mga 1, 2, 3, 4, 5 digits. Palapangan niya nga si Lord. Hallelujah! Grabe! Yung po yung sinasabi natin. Buhay ang Diyos natin. Amen? Buhay po yung Diyos ng testifier. Buhay po yung Diyos natin.
isipin yung pera. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mo isipin pera. Isipin mo Diyos. Hello? Sabi mo, isipin mo si Lord. Sa kabila, unahin mo si Jesus. Kahit wala kang kakainin, kahit wala kang susuotin, gawin mo wala susuotin. Kahit anong nararamdaman mo, diyan naman sa likod mo, sabihin mo, unahin mo si Jesus. Hallelujah! Unahin ka din niya. Amen? Alam niyo po ba, ito yung vision po natin. Alam niyo, minsan napapatulala ako, Lord, paano kaya mangyayari ko? Pero alam niyo po ba, ang faith po natin nasa Panginoon. Amen? If Jesus can provide for us sa need po natin ngayon, sa tingin mo hindi kaya mo provide ng Lord sa pangangailangan mo. May ikukwento po sa inyo, ako. Makinig po kayo mabuti. Ang title po na pag-uusapan natin is The Holy Spirit will lead us to worship. Holy Spirit will lead us to worship in spirit and in truth. In short, the Holy Spirit is our worship leader. No? Ito po. Naiintindihan niyo po. Why? It is important to learn to worship. No po? Sa mga pinuntahan kong Bible study, wala pala dito si ate. Ayan, si Jen lang pala yung nasyaran ko about dun sa story na po na ito. Mga kapatid, ito pong isi-share ko sa inyo. Please, even though you are familiar, I want you to remove. Tanggalin mo yung sa isip mo na sinasabi mo na, alam ko na yan, napanood ko na yan, narinig ko na yan, please, tanggalin mo yun. God opposes the proud, but gives grace to the humble. No po? Alam niyo po yung cup, paano siya mapupuno? Sa tingin niyo mapupuno yung baso, mapupuno yan? No. I want you to empty. Tanggalin mo muna yung, ano man yung alam mo, narinig mo na yan, oo nga, tama yan, yes, sabi nga ni remove it now. And I ask the Holy Spirit to teach you. No? Let the Holy Spirit reveal to you, open your eyes, na wow, ito pala yung message na gustong sabihin ng Lord ngayong umaga. Amen? Amen? Asa mo mga Bible? Amen. Hallelujah. So we're gonna go in Daniel chapter 3. No? Ang sabi po sa verse 15, ito po yung utos na ang hari po, si Nebuchadnezzar, ay inutusan niya yung buong lalawigan. Inutusan po siya yung buong nasasakupan niya na sumamba sa golden statue, na sumamba sa estatwa na ipinagawa niya. Alam mo kung sino yun? Sino yung estatwa na yun? Yung hari mismo, yung king po mismo. Ang sabi sa Daniel chapter 3 verse 15, ang sabi doon, inuutos ko sa iyo, lumuhod ka at sumamba sa ipinagawa kong rebuto. Sa sandaling panalig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa apoy na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makakapagligtas sa iyo mula sa aking kapangyarihan. Napakayabang ni Hari Nebuchadnezzar. Pero alam niyo po, ito yung time na merong tatlong tao na nag-stand out. May tanong po ako sa inyo. Naranasan mo na ba yung ma-pressure? Yes. Yung na-pressure ka ng kaibigan mo? Yung pag hindi mo ginawa yung isang bagay, example, bubugbugin ka. May inuutos sa iyo masama. Pag hindi mo ginawa ito, bubugbugin ka na, may aabangan ka na rin sa kanto. O kaya, meron mo mga kaklase yung magpapasok ka na po. No? Sino papasok na? June 16? Mga kapatid, please listen very carefully. Kahit po yung mga adult, makinig po kayo. Very important po ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag hindi ka solid, pag hindi mo alam sino talaga ang sinasama mo, pwede kang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Pero in this story, si Nebuchadnezzar, alam niyo po ba hindi lang hundreds to? Hindi lang 200 sa mga tao. It can be thousands, might be millions. No, bakit? Madami po ito. No? Look at the situation. Hindi po ito simple lang. No? Hindi po ito 50 tao lang. Hindi. Ipinatawag po niya lahat. Lahat ng nasasakpan. Sabi sa Bible, pag binasa mo, lahat ng lahi, lahat ng bida, ipinatawag niya. At sabi niya, sambahin niyo ko. Worship me.
At sabi pa dito, may nagsumbong. May nagsumbong po sa hari. No? Ang sabi niya, ay meron doon, tatlong Hudyo, si Shadrach, si Mesach, at Abednego. Alam niyo po ba sila ay mga foreigner sa Babylonia? Babylonia po ito eh. Sila po ay mga iluwasan mula sa Jerusalem, sa Israel. Sila po ay mga pinili. Hindi to basta-basta mga kabataan. Hindi po to basta-basta youth. No? Sila po ay matalino. Guwapo. Amen. Guwapo mga anak ni Lord. Come on. Diba? Sila po ay matalino. Guwapo. Malalakas. Matitigas ang katawan. Hindi basta-basta to. Kumbaga, ang katumbas nito, mga politician, mga matatalino, mga scholar to. Hindi to ordinaryong tao. Mga kapatid, pakinggan niyo po mabuti. Hindi ordinaryong tao si Shadrach, Mesach, at Abednego na alam nila ang lengguwahe, ang aral ng Babylonia. Alam nila yung mga pinaka-advanced academic, statistics, mathematics, science. Lahat alam nila. Yung mga panahon na yun, they know everything. They have access sa lahat ng kaalaman ng Babylonia. Very advanced nung time na yun. Pero alam niyo po ito. Tingnan niyo yung sinabi nila. Nung time na pinaluluhod lahat, tatlo lang sila, hindi sila lumuhod sa golden statue. Ito yung sabi nila, verse 17 to 18. Gawin niyo iyan kung yan ang gusto mo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Pinatawag sila ng hari, ito yung sinabi nila. Sa naglalagablab na pugon at mula sa iyong kapangyarihan. Mga kapatid, tingnan niyo to. Ito, itong line na to, sobrang nagwema. Ano pong sabi dyan? Kung hindi kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba sa ligutong ginto na ibinagawa mo. Grabe. Ano po sabi niya ng tatlo? Kahit mamatay kami, come hell or high waters, balatan mo kami ng buhay, hindi kami sasama sa iyo. Wow, grabe! Ang sabi niya, and even if not, I will not worship you. Grabe! Grabe! Nakikita niyo yung, napipicture niyo yung situation? Alam niyo yung tatlo, mamamatay sila. Literal. Hindi mabilis na kamatayan, kundi unti-unti silang mamamatay. Itatapon sila sa apoy. At sa sobrang galit ng hari nung sinabi niya yun, sige, painitan niyo 7 beses. Sa sobrang init, no, yung naghatid sa kanila, alam niyo kung ano nangyari? Namatay. Mga kapatid, yung binabasa nating story ngayon, hindi po ito basta story lang. Hindi ito pambatang story, okay? Hindi po ito pambata lang. Hindi po ito galing sa parabola na ginawa ng tao. Ito po ay galing sa Bible. And the Bible is historical, archaeological, records. No po? Ito po ay record ng totoong nangyari. Si Nebuchadnezzar, hindi ko alam kung nababanggit pa sa school. Pero nung kami po ay high school, pinag-aaralan po namin ang Babylonia, pinag-aaralan namin ang Egypto, pinag-aaralan namin yan nung kami ng high school. I don't know ngayon kung napag-aaralan pa. Nababanggit si Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, si Nebuchadnezzar, totoong taong nag-exist. Hindi siya kwento-kwento. Yung mga archaeology nagpapatunay na meron talagang nag-exist na ganito. Talagang nabuhay po ang mga taong ito. Hindi po ito basta kwento lang. Okay? Ano sabi po dito? Kung kami nila dito, kung hindi kami may ligtas ng Diyos namin, di kami sasama sa inyo. Okay? Ito tanong. Ate Yomi, bakit ba kasi? Diba? Ito, simple lang. Ito mga to, luluhod lang eh. Luluhod ka lang dyan, oh. Sige na, luluhod ka na. Okay ka naman, no? Pwede ganun. Sabi ng mga tao, ano ba kasi ang arte naman kasi nitong tatlong to? Ano ba, big deal ba talaga? Ang arte nyo eh, masyado nga mga Diyos eh. Luluhod ka lang para hindi ka mamatay. Alam niyo po ba? Dahil sa big deal, para sa kanilang tatlo. Ang big deal, ang pananampalataya. No? Hindi sila nag-compromise. Ano po ibig sabihin ng compromise? Alam niyo po yung word na compromise? Ang ibig sabihin nun, hindi po sila
so. Hindi sila nagpadala dahil lang sinabi ng iba. Halimbawa, alam mo na masamang uminom, alam mo masamang magbura, alam mo masamang magsugal, alam mo masamang gumawa na masama, pero ginawa mo. Kasi na-influensyahan ka ng kaibigan mo. Choose your friends wisely. Piliin mo ang magiging kaibigan mo. Okay? Wala lang, nasingit ko lang. So, alam niyo po, bakit big deal? No? Hindi sila nag-compromise. Hindi sila nagpadala sa sinabi ng iba. No? They are solid in their faith. Mga kapatid, meron po ka ikaw faith. Amen? Ikaw, may faith ka. Wala pong taong, alam niyo po, ito sinasabi ng mga atheists, sabi ng mga atheists, hindi kami naniniwala sa Diyos. Pang mga ano lang yan, mga walang aral, kaya naniniwala sila sa Diyos. Alam niyo po ba yung mga Kristiyano, nung panahon na yun, nung panahon na una po nag-rise ang Christianity, yung mga ancient po na Christian, kinukutsa po sila. Ang sinasabi, para lang yan sa mga walang makain, mga walang pinag-aralan, kaya naghahalusinate na lang sila na may Diyos. Yung po ang tingin nila. May mga atheists, sinasabi nila, wala akong Diyos. No, I don't think so. Alam niyo po ba yung Diyos nila kung ano? Sabi nila, they are worshiping themselves. Mga kapatid, ito nakikita mong drawing, ito. Hindi na, ang Diyos-Diyosan, hindi lang po yan yung gawa sa kamay. Hindi po yan yung gawa sa rebulto. No! Tanggalin mo yung limit. Hindi yun yun. Hindi lang yun iyon. Alam niyo po ba ito? Sa buhay po natin, pwede din yan maging mga bagay na akala mo okay lang. Example, pride. No? Sarili mo. Masyado mong mahal ang sarili mo. Kaya kahit na minsan gusto mo mag-pray, sino pa rin yung susunod yung laman mo. Mahal mo yung comfort mo. Mahal mo yung sarili mo. Pwede din po natin maging Diyos-Diyosan yung pangarap natin. Na gagawin mo lahat, no? Para sa pangarap. Kahit kalimutan ng Diyos. Pwede mo maging Diyos-Diyosan yun. Pwede mong sambahin yung pangarap mo. Pwede mo rin maging pangarap ang tao. Isang tao na hindi mo kakayanin pag wala siya. O siya na lang yung buhay ko. Pwede mo siyang maging Diyos-Diyosan. No? Kahit na alam mo na nilalayo ka niya sa Panginoon. Kahit na alam mo na masama yung ginagawa ng relationship. Kahit na alam mo na hindi tama yung ginagawa mo. Pero dahil siya yung Diyos-Diyosan mo, wala kang pakialam. Everything else doesn't matter. Mas mahalaga yung gusto mo. Yan ang Diyos-Diyosan. Ito ba, alam niyo po ba, pwede din po natin maging Diyos-Diyosan ang kahirapan. Hello? Kahirapan. Kahirapan ka na. Wala ka ng pera. O dahil Diyos mo yung kahirapan, ito gagawin mo. Kahit masama. Wala akong Panginoon. Nagugutom ako. Kaya may mga tao na kahit na, alam nilang masama, ginagawa po nila. Alam niyo ba kung sino ang Diyos nila? Kahirapan. Sino ang Diyos nila? Greed. Ganid. No? Alam namang masama, ginagawa pa rin paulit-ulit. Alam mo kapatid, meron kang Diyos na hindi mo nakikita. Alam mo kung ano? Kahirapan. Ito pa, pwede mo rin maging Diyos-Diyosan ang kalungkutan. Depression. No po? Pwede mo maging Diyos yun. Paano siya nagiging Diyos? Ganito. Example. Ang lungkot ko, na-discourage ka, nasaktan ka. Yung lungkot mo, sinasabi, huwag ka na mag-church, huwag ka na mag-worship. Eto sino mo din sa inyo? Pag mabigat yung loob mo, ang hirap itaas yung kamay. Ang hirap mag-worship. Diba? Hindi mo nga naiintindihan, bakit tayo nagtataas ng kamay? No? Minsan nahirap magpuri sa Panginoon. No? Kasi nagiging Diyos mo yung discouragement. Alam niyo ko ba kung ba't yung sinasabi mo? Hindi ko ba na sinasabi dahil yun na yung sermon ko ngayong umaga. Hindi po. Mga kapatid, eto lahat po ng sinishare ko dito sa unahan, I make it a point na nagrema siya. Hindi po ako nag-share na hindi nagrema sa akin. Kapag hindi nagrema sa akin, hindi ko siya sinishare. Alam niyo po yung rema? Ibig sabihin, kapag hindi siya unang nangusap sa akin ang Lord, hindi ko siya sinishare. Bakit? Nonsense. No? Parang ito lang. Pero alam niyo po, ito sinasabi ko sa inyo.
pwede mo maging Diyos. Yung pain, yung sakit. No? Bakit? Kasi yun na lang yung nasusunod sa'yo. Alam niyo po ako, nung time na yun, nung time na dumadaan ako sa pain, dumadaan ako sa discouragement, no? Sa kasakitan ng puso, sa kalungkutan. Alam niyo po, na-encourage, parang naano po ako, parang dinidiktahan ako na yun, okay, ako na lang, parang ang sinasabi ng sadness, magmukmuk ka na lang dyan, gawin mo na lang to. Parang siya na yung nagiging Diyos mo, nakalimutan mo si Jesus. May exercise ako ipapagawa sa inyo, mga kapatid. Tingin kayo sa akin, exercise to. Game. Sa mind, exercise sa mind ko. Lahat ng sasabihin ko, iisipin mo, okay? Picture it in your mind. Practice tayo. Exercise. Okay, gusto ko ngayon, lahat ng sabihin ko, imagine mo ha? Game? Game po? Game. So gusto ko ngayon, mag-imagine ka na nasa Africa ka. Nakikita mo ang mga malalaking puno ng baobab. At ngayon, okay, ayan, sabihin, imagine ka na, at sa Africa, nakita mo yung mga malalaking leon na unti-unting lumalapit sa'yo. At na ngayon, mamalapit na sila sa'yo. Nagulat ka, maamo pala. Tapos hinipo mo yung ulo. Tapos dumating yung katabi mo. Tapos hinipo niya rin yung leon. Tapos may dumating na mga katutubo. Tinatanong, anong pangalan mo? Okay, stop. Okay, stop na tayo. Teka lang, sino yung nag-participate? Talaga, totoo. Nag-imagine ka talaga. Okay, ito yung tanong ko sa'yo. Na nag-imagine ka, naisip mo ba yung labahan mo? Yung nag-imagine ka, naisip mo ba? Naisip mo ba yung mga halaga mo bang gagawin sa bahay? Yung nag-iisip kanina, naisip mo ba yung katabi mo? Mali ba pinaisip ko siya sa'yo? See? Ano mo ibig sabihin nun? Yung mind natin, sabi po ng, I don't know kung doctor yun or preacher yung nagsabi, no? Ang sabi po niya, itong mind natin, isang bagay lang yan pwede mag-focus. Wala pong, kay Lord ka, tas depression, kay Lord ka, tas sadness, kay Lord ka, tapos, wala pong ganito, mga kapatid, worship, ano kayo nangyayari din sa mga kapatid, hallelujah, grabe talaga. Ganyan sa isip mo, may baka talaga, worthy is yan, makakainip ko nga, nagulan na ako, grabe talaga, Okay, mga kapatid, hindi po pwede yun, okay? Masasabi mo bang worship yun? At worship ba yun na worthy is yun? Grabe ang pogi talaga yung diba? You deserve, diba? Wala na akong pera. Mga umuwi mo gano'n na lang. Mga kapatid, hindi po worship. Pwede ba tayo ganun mag-worship, okay? No, kapag nag-worship po tayo sa Panginoon, focus. Amen? Solid. Sa tingin mo si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, kung ang focus nila ay i-approve sila ng hari, gusto ko ng mataas na posisyon. Kung ang wina-worship nila ay sarili na ambisyoso sila, kung sila ay ambitious sa tingin mo, hindi ba luluhod sila? Malamang luluhod sila dun sa, alam mo kung bakit? May wina-worship sila. No? Pero dahil ang wina-worship nila, si Adonai, Yahweh, the God of Israel, who is alive, hindi sila lumundol. Grabe. Mga kapatid, connected po ito. Amen? At ito po, isa pa. Daniel chapter 3, verse 24 to 25. Nagtaka at biglang napatintig si Haring Nebuchadnezzar. At dinanan niya sa kanyang mga tagabayo, di ba tatlo lang yung inagis ko sa apoy? Opo, kamahalan. Sagot nila. Grabe, mabalo-balo si Nebuchadnezzar. Habang tinitigay niya, nag-aapoy. Sabi niya, bakit apat yan? Sabi niya, bakit apat? Yung nakikita ko, wait, tatlo lang yung tinapon sa apoy.
Grabe. Eto malupit. Ang sabi niya, naglalakad sa gitna ng apoy. My gosh! Ba't hindi sila nasusunog? At ang tingin ko sa ikaw ay parang anak ng Diyos. Daniel chapter 3 verse 27, at umapit sa kanila ang lahat ng pinuno ng kawian, tinignan sila mapunta nito, wala man lang nakitang bakas ng apoy. Hindi nulod sa'yo. Alam niyo, ano ba kalamdam niyo? Mamamatay ka na. Andun ka sa loob ng apoy, tapos nakapikit ka kaya na. Tapos nagulat ka, oh. Oh! Diba? Wala na yung mga nakatali. Kamay, paa, eto pa. Alam niyo, na-imagine ko. Natawa ko. Alam ba, ang kulit kasi, bakit apat kayo nagaganyan na kayo? Uy, kamusta ka na? Uy, grabe. Sabi na nga po namin, iniligtas mo kami. Wait, nasa loob ka ng apoy. Picture nyo, asa lang sila ng apoy. Sino kasama nila? Yahweh, Adonai, there is a fourth man. Wow, kasama mo si Lord. Nasa gitna ka ng apoy. Nasa gitna ka ng pagsubo, kasama mo si Lord. Grabe! Sila amoy usok. God. Naku, ako po, tingnan niyo ako. Tumingin kayo sa akin. Pag tumingin ka sa akin, isipin mo, yung ibang tao, isipin nila, ay, walang problema to. Walang iniisip to. No? Alam niyo po, kala mo lang yun. Marami tayong iniisip. Pero, nakikita niyo ba? Nakikita mo? Nakita niyo ba ako gano'n? Ako ba na yun? Nakita niyo ako na gano'n? Hindi, I'm taking myself as an example na, no? Hindi po. Hindi ko pinapakita. Hindi ako nagpumukmok sa isang sulong. No? Bakit? Kasi there is a man, there is a fourth man, kasama ko si Lord. Hindi ako nag-aapoy usok na kahit na ang daming discouragement, kahit na ang daming binawasan ka ng demonyo. Alam niyo po ba, nakwento ko na ba? Nakaganda ko ng daga? Ha? Nakwento ko na ba? Alam dito, alam mo kung saan ako kinagat? Doon, sa pinakamalapit sa tahigo. Grabe. Alam niyo po, nagising ako nung last time, puro dugo, no? Alam, puro blood, no? Eh, talagang parang may hilo, may himatay na hindi ko maintindihan. No, talagang Lord, tapos pinalasan ko, no? Alam niyo po, ganyan ang devil, grabe siya mag-attack, no? Gusto niya kasi, lumuhod ako sa kanya. Ano gusto mo ng demonyo? O, Jomi! O, pinabayaan ka na lang, Lord, huwag ka naman huwag mo na ituloy yung ministry, i-give up mo na, ayaw mo na sila sa ibang church. Huwag na kayong mag-continue. Yung po yung gusto ng devil. Gusto, sinasabi ng demonyo, oh, huwag ka nang huwag mo na i-continue, pero no, I will not bow down to you. Ikaw, demonyo, ikaw, devil ka, kahit anong sabihin mo sa akin, anong discourage, hindi ako makikinig sa'yo. Ganun dapat yung attitude natin. Para yung tatlo sa Drachma sa Abednego. Alam mo mga nahari, hindi kami lulubos sa'yo. Grabe. Kahit mamatay kami dito, hindi kami lulubos sa'yo. Alam niyo po ba sa ibang bansa, meron po doon mga Muslim. Eto pag nag-convert sila ng Christianity, patay. On the spot. Bukas wala ka na. May mga ganong mga creed. Eto pa tanong ko sa inyo, kung may dumating dito, at sinabi sa iyo, ikaw, talikuran mo na si Jesus. Sige, babayaran kita. Kung ikaw, hindi matibay ang pananampalataya mo, ano sasabihin mo? Sige na nga, okay na. Hindi ko nga kilala yan eh. At sino sila, Jomi? Oh, hindi ko nga kilala yan. Hindi ako taga-testifier. Kung hindi, ganun na mangyari kapag yung pananampalataya ay, hindi ko nga kilala si Jesus. Sino ba yan? Oo, sige. Temptation, dumating. Temptation, inaalok ka. Oh, sige na, kunti lang. Kunti lang. No? Paano pag dumating ka rin sa buhay mo? No? Sige na, gawin na natin. Ito naman, mahal mo naman ako, di ba? Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Gawin na natin, kahit alam mo masama. Okay lang yan, saglit lang naman. Ganyan ang demonyo. Paano pag gano'n? No? Ano na po kung pwedeng dumating yan sa buhay mo? Lalo na yung mga kabataan. Yung pinakita ko kayo sa inyo kanina, yan ang laban nyo ngayon. Kaya huwag kayo tulog-tulog. Hindi kayo pwede, hindi ka nagpe-pray. Yan yung laban mo ngayon. Paano pag dumating yung mga yan? Paano pag dumating yung temptation? Ano na lang sasabihin mo? Sige. Okay, di naman big deal. Mga kapatid, it's a big deal. It's a heavy deal. Alam mo kung bakit mga
sa'yo, anak, ano nangyari? Bakit mo ginawa to? Di ba pinakilala ko sa'yo ang salita ko? Di ba nakilala mo ang Panginoon? Di ba ginawa ko sa'yo mga himala? Bakit mo ako iniwan? Grabe. Ayaw natin sabihin ng Lord sa atin. No? Ito, Ate Joey, worth it ba? Worth it ba? Paano pag wala ka ng kaibigan? Para pag nag-iisa ka na lang? Bisin lang kayo sa kabili ko. So, naging niyo walang mga nakapaligid sa kanila na sinasabi sa kanila, ano kasi ang mga ate niyo, puro kayo mga Diyos, wala naman yan, simba-simba ka pa, church-church pa kayo. Marami pong ganun sa paligid natin. Sa tingin niyo walang ganun ang time nila? Lipot tao yun, my God. Sinusumpa sila, minamak sila, oh, mahiya kayo ng mga baliw. Mga crazy. Diba? Ang niyo, lulunod lang kayo sa lipulto, ayaw niyo pa lumuhod? No. Ganun na po yung sinasabi nila. No? Eto. Ate Joey, worth it? Worth it po pagsunod sa Lord? Si Shadrach, si Meshach, Abednego. Tayo, ay alam ko na yung ending ng story, nakaligtas sila, ganun. Ika lang. Wait. Tingnan ang sitwasyon. Si Shadrach, si Meshach, yung tatlong to, hindi nila alam ang story na wala silang kaalam-alam na may gagawin pala si Lord. Pambihira. Nasa loob sila ng apoy. Wala silang kaalam-alam. Hindi lang pala sila ililigtas ng Lord. Ang pagliligtas pala ng Lord na gagawin sa kanila, hindi yung hindi sila itatapon sa apoy. Ang pagliligtas pala na gagawin sa kanila ng Lord, itatapon sila sa apoy, tapos sasamahan sila ni Lord. Wow! Grabe! Akala nila, ang pagliligtas na nagagawin sa kanila ng Lord, ay bumabago yung isip ni Nebuchadnezzar, tapos hindi na kami babatayin. No! Worse ang nangyari. Alam mo kung nangyari, pinatapon sila sa apoy. Akala nila, iba yung way ng pagliligtas ni Lord na iniisip nila. Maybe. No? Hindi nila na-anticipate. Akala nila, mamatay na sila. Pwede na sila mamatay. Mamamatay na ako dito. Hallelujah. Hindi ako nanonood dyan. No? Pwede na sila mamatay. But God has a different story. Come on. Grabe. May ibang story ang Panginoon. Hindi nila alam to. Ikaw, tayo alam natin kasi nababasa natin sa Bible. Pero nung sila nandun sila, hindi nila alam na ililigtas sila ng Lord. Ito, Daniel chapter 3, verse 30. Ang sabi dito, sila Shadrach, Meshach, ay Abednego ay itinaas niya. Wow! Sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Come on! Nagtatanong tayo, Ate Joey, worth it ba? Na hindi isuko si Jesus. What if napapahiya ka na? Yung tanong. What if napapahiya ka? What if tinatawanan ka? What if nakagawa ka ng mali? No? What if nagkasala ka? No? Pwede mo din maging Diyos-Diyosan yung condemnation. O yung pang-condemn na maaway sa'yo. Uy, nagkamali ka. No? Worth it na. Ito yun. Mga kapatid, it's so worth it. Alam niyo kung ano nangyari? Itinaas pa sila sa highest position. Come on! Malabakan na nga ang Lord. Hallelujah! Ano mo nangyari? Itinaas pa sila, pin-promote sila ng Lord. Come on! Gusto mo i-promote ka ng Lord? Sige nga, tanong mo yung katabi mo. Gusto mo i-promote ka ng Panginoon? Ito. Gawin mong matibay ang pananampalataya mo. Amen? Mga kapatid, choose to worship in spirit and in truth. Kailangan po tayo ay mag-worship sa espiritu at katotohanan, no? So itong tatlong to, they are worshiping the Lord. No? They are worshiping. Pag sinabi mong worship, it is reverence, adoration, feeling, expression. Ang worship po, yung worship ng tatlo, hindi naman sila nakitang pinaas nila ang kamay nila, di ba? Hindi naman sila kumanta. No? Hindi lang po yun ang worship. We can worship through songs. Pero itong tatlong to, they worship God that time. In what way? By being solid, being grounded. Diba? Being, ano ba yun, parang matibay, hindi kami luluhod sa ibang Diyos. Wala akong ibang Diyos na sasampalin kundi si Jesus lang.
Ang sabi ko sa Bible, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba ay dapat siyang sabayin sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabi po nating Spirit, kasi ang Diyos ay Espiritu, ang ibig sabihin nun ay ano, hindi po yung pag-worship mo. Diba? Kailangan mo dito. Yan. Hindi po yung worship. Yung papunta mo dito is a form of worship. No, pero dapat, pag sinabi mo in spirit, ibig sabihin kasama yung buong puso mo, buong buhay mo. Sa tingin nyo, si Sadrach, Mesach, Abednego, kung hindi sila lubos ng nagpupuri, lubos ng sumasamba kay Lord, sa tingin nyo ba hindi nila gagawin yun? Sa tingin nyo, ay, hindi naman kami sumasunod, wala naman yan, ay, okay lang, sige, Lord na kami. Pero dahil buong puso sila, buong puso silang sumasamba, buong puso sila, wala kami ibang sasambay kundi si Yahweh lang. Hindi sila malubod sa ibang Diyos. No? They are worshiping in the Spirit. Mga kapatid, kapag nag-worship ka, kaya ito sabi ko sa inyo pag nag-worship ka, tanggalin mo lahat ng distraction. Kailangan, solid, kasama to. Amen? Hindi pa mag-worship ka, puro ito. Ay, tsaka puro ito. In truth. Ano yung sabihin ng in truth? Kailangan, alam mo ang word of God. Kailangan kilala mo ang Lord, through His Word, through the Bible. Hindi pwedeng hindi mo alam ang Bible. No? Hindi pwede na hindi mo alam si Lord. Paano ka mag-worship? Hindi mo naman kilala. No? Yung mga artista, bakit sila pinupuli ng mga tao? Kasi kilala sila ng mga tao. No? Alam nila yung buhay nila. Kilala sila. Pero tayo, para masasamay ng Lord, kailangan mong kilalanin in spirit, kasama ang puso, buong buhay. Ano sabi ng Lord, Matthew 22:37? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength, buong buo, walang naiiwan. Amen? No? Walang, ay Lord, yung heart mo, off lang ha? Ay, the rest kay ano? Huwag ganun, okay? Mamili ka, kay Lord. Amen? Priority mo ang Panginoon. Bakit? Jesus is coming very soon. Amen? At yung sense nung kwento, yung kay Sadrach, Mesach, Abednego. Again, ang Diyos-Diyosan, madami po sa mundo ang Diyos-Diyosan. No? Hindi physical, pero mga bagay na hindi mo nakikita. No? Mga bagay na akala mo okay lang. Pero hindi mo alam ginagamit ng demonyo para ilayo ka sa Panginoon. Example, nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng blessing, nagkaroon ka ng pagpala. May mga tao, yumaman, nakalimutan si Lord. May mga tao na nasa sobrang hirap wala ng Lord. Gagawa ng masama. May mga tao sobrang yaman. Nung una, hallelujah Lord, bigyan niyo po ako ng ganito. Binigay ng Lord. Okay, babay. Lord, wala kong oras eh. Okay, maglalaba ba ako? Lord, sorry hindi mo na ako pupunta ng church. Hindi mo na ako mag-Bible. Ako, sorry Lord, wala na akong oras sa'yo kasi may appointment ako. Kasi alam mo yun, ako may assignment ako Lord. Wala na po akong time sa'yo kasi deadline na bukas. Babay Lord. Huwag kong gano'n. No? Prioritize Jesus. Amen? Huwag mong kakalimutan ng Lord. Alam mo ba mangyayari sa'yo pag hindi mo kalalimutan ng Lord? Para matulad ng tatlo, pin-promote sila sa highest position. Tayo, ngayon hindi man ikaw agad-agad physical na i-promote ng Lord, pero alam ba, pag namatay kami, the Lord comes. Grabe, last na lang po. Ano po? Ang sabi po dito, basahin mo 1, 2, 3, go! Lakas po. 1, 2, 3, go! Ano yung word na yun? No? Yun po yung word na na-receive ko while I was making the video. Ginagawa ko po yung video. Ang sabi ng Lord, yung voice ng Lord, nagsabi, anak, sa tingin mo, karapat-dapat ako ng worship mo. Sa tingin mo, karapat-dapat ako. Grabe yung tanong ng Lord. Alam mo, hindi ikaw yun. Pag may mga ganong naiisip, hindi ko itatanong sa sarili ko yun. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, sinasamba ko na si Lord. Pero ang Diyos, nakakita ng puso mo. Tinetesting ang pananampalataya mo. While I was making the video, ako hindi pa rin natutulog. Alas 3, alas 4, tapos diretso na hindi na natulog. Ang sabi ng Lord, anak, ito, very still small voice. Very gentle. Ang sabi niya, am I worthy? Yung pagkakasabi ba ng voice, what is going on? Parang hindi ako. No, hindi talaga ako yun, Lord. Ang sabi ng Lord, worthy ba ako? Wow, grabe. Parang, am I worthy? Yung
kaibigan, yung inaasar ka nila, tinatawanan ka nila. Sa tingin mo, Jomi, ginagalan ako ng Lord. Worthy ba ako? Parang sinasabi ng Lord, mahal mo ko. Worthy ba ako sa'yo? Okay. Worthy ba ako paglaanan ng oras mo? Worthy ba ako paglaanan ng buhay, ng pera, ng laway, ng everything about you? Mula ulo hanggang paa. Joey, worthy ba ako? Kayo po, ang gonna ask you right now. Worthy ba si Lord sa'yo? Sa tingin mo, yung pagsasakripisyo mo pagpunta dito, wala pa dapat na sila. Ito sasabihin ko sa'yo. He is so worthy. Alam niyo po, hindi ka talaga ako yung boses na yun. Kasi alam ko na wino-worship ko sila. Pero pinetesting ng Lord yung right ko. Pinuprove niya ang sinabi niya. Tingin mo, kahit ang sama na nangyayari sa'yo ngayon, worth it ako. Mga kapatid, pag naranasan mo na yung hirap, pag naranasan mo na pinipigilan ka pumunta sa church, pag naranasan mo pinapersecute ka, tinatawanan ka, pag naranasan mo, sinasacrifice mo yung bagay na sobrang halaga sa'yo, pag naranasan mong ibigay lahat lang sa Panginoon, grabe, tayo mo, karapat-dapat si Lord. He is so worthy. Karapat-dapat siya. Tingnan niyo po to. Take it. Ano ang picture na yun? Medyo malabo po. This is heaven. Langit po yun. Ito po, is a picture ng Revelations. Revelations. No? Hindi ko na nalagay yung verse, but it was Revelations 4. Ang sabi po dyan, Then I looked and I heard a voice of many angels and living creatures and elders encircling the throne. And their number was many, and thousands, and thousands, and thousands. In a loud voice they are saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power, riches, wisdom, strength, honor, glory, blessing. Come on. And sabi dito, and I heard of every creature in heaven, and on earth, and under the earth. Wait, every creature in heaven and earth under the earth saying, To him who sits on the throne, to the Lamb be praise, and honor, and glory, and power, forever and ever. Mga kapatid, I don't know about you, pero ako po, meron akong one time, nagising ako, and sabi ko, ang weird, Lord. Parang meron akong, I have this awareness of heaven. Heaven. Diba? Alam niyo po sabi sa heaven, wala na daw putong iiyak, wala na pong magugutom, wala nang sakit, lahat masaya kasi kasama na natin si Lord. Hindi masaya dahil makakasama mo yung kamag-anak mo. No. Hindi lang yun. Masaya kasi kasama mo na si Lord forever and ever and ever. Alam niyo kung sinong gonna-worship sa langit ngayon? Sino yun? Jesus. Is the Lamb. Sabi dito, to Him who sits on the throne. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Daily, no, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Sa ngayon po, hindi, talaga, Ate Jomi, lagi na lang tayo kakanta doon. Hindi ba boring? Hindi ba boring yun? Kasi kakanta na lang tayo doon. Hindi ka lang kakanta doon. The heaven is filled with the glory of God. Opo. Last na lang po. No? And ito yung word na easy. No? Meron pong kanta, ang title po ng easy. No? When I was listening, ito yung lyrics. When I praise your name, my problem looks small. What I call impossible is easy for you. Sa tingin akala ng mga tao, imposibleng iligtas sila ng Diyos. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Pero alam niyo ba, ang dali-dali lang pala pag wino-worship mo ang Diyos na buhay. Pag wino-worship mo si Lord, pag inuuna mong i-worship si God, kahit mapunta ka sa apoy, kahit mapunta ka sa kahirapan, ililigtas ka ng Lord. You know why? Because it is so easy for Him to do the impossible. No? Mga kapatid, napakadali. No? I pray na lahat po tayo, allow the Holy Spirit to lead you in worship. Amen? Patayin ko muna. Because I'm gonna connect. So, mga kapatid, let's pray.
kapatid, hindi pwedeng wala kang sinasamba. Dalawa lang yan. Is either ang sinasamba mo yung problema mo, sinasamba mo yung pangangailangan mo, or sinasamba mo ang Panginoong Diyos. Hello? Kanta mo ulit natin to. Worthy po si Jesus. Sige, let's pray and have this moment. Worthy ba si Lord? Worthy ba na napag-alayan siya ng buhay mo? Worthy ba na ibigay mo sa kanya lahat? Worthy ba si Lord? Worthy mo yung makita? Kasi ang nakikita mo, puro problema, puro sarili mo yung nakikita mo. Kaya hindi mo makita na worthy ang makita mo. As we sing the song, lahanin po natin, that the Holy Spirit lead us. Lord, gusto ko makita kung gaano ka worthy. Para kahit anong pumating na problema, kahit anong pumating na pagsubok, Lord, kayo pa sabihin nila, kahit paano katotohanan makita ko, Lord, mananampalataya, hindi ako lulod sa problema, hindi ako sasanggal sa pride, hindi ako magpapadala, Lord. Help me to worship in spirit and in truth. We will sing this song, mga kapatid. Please don't talk sa katabi. Worthy ba si Lord? Kahit mamatay na, kahit mapahiya, He is so worthy. It was my cross to go, so I could live in the freedom You died for. Well, let's just worship the Lord. And now my life is yours, and I will sing your goodness forevermore. Huwag mo tayong tumingin sa katabi, just worship ka. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Alam niyo po mga kapatid, ito yung gusto ng Lord. Worship God. Sabihin mo, Lord, I love you. I worship you. You are worthy. Bibigay ko sa iyo lahat. I will give you my time, my life, my dreams, my everything is for you, Jesus. Because you give it all for me. Just talk to Jesus. Buksan mo yung pipig mo. Sabihin mo, Lord, sa iyo lahat buhay ko, pera ko, oras ko, pangalan ko, lahat sa iyo, Lord. Gamitin mo ako para mag-win ng mga kaluluwa. Gamitin mo ako para mag-praise sa mga classmates ko. Use me, Lord. Use me, God. I will give you everything, God. Just pray right now. Sabi mo lang, ibibigay ko na yung lahat. Kahit nahirapan ako sa school, kahit nalalamdaman ako, gamitin mo ako, Lord. Sa'yo mo ako, Lord. You are so worthy, God. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let's talk to Jesus. Talk to Jesus. Mga kapatid, huwag mo tayo maalas, wala tayo nananagat na remember. Just let Him speak to us right now. Holy Spirit, open the hearts of every people. Speak to us, Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. God is so worthy. Yes, He is so worthy, God. You deserve praise. You can raise up your hands and I'll take away those. Sabi ko, Lord, I'll give you everything. I'll give you everything, Lord. Lord, I love you so much, God. Holy, holy are you, Lord. Mga kapatid, sabi po ng Lord, if anyone wants to be my disciple, you must take up the cross and follow me. Bigay mo lahat sa Panginoon. Worship Him. Worship. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in heaven. As your glory
the Lord. Can you raise up your hands right now? Itaas niyo yung kamay niyo. We will pray for you. Hallelujah. Wala ka mga sige, wala ka mga sige, wala ka sige, you alone deserve our praise. Sino dito na pagkawalan? Tanggalin lahat ng pride. Lahat in the name of Jesus. Tanggalin ang kahihiyan, ang kahihiyain mo. Sumungit sa Panginoon. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Today is an dedication, Panginoon. Mga kapatid, kung ano ka pang hindi ay susubok sa Panginoon, give it all right now. Ibigay mo lahat kay Jesus. Sabi ni Jesus, I am so worthy. I am so worthy when you give it all to me. I follow you, Jesus. Jesus is Lord. Jesus is God. I will follow Jesus. Kahit anong sabihin mo yung nagtao sa'yo, let's start right now. Proclaim right now. I will follow Jesus. Hallelujah. You deserve. Worthy is your name. Worthy is your yes. You deserve. Worthy is your last na lang po, alam ko medyo gutom kayo. Can we pray right now? Mag-pray po tayo sabay-sabay. Para po dun sa vision na binigay natin kanina, pinakita natin kanina. Let's pray, mga kapatid. Pero po tayo mga pamahilanan. Pero po mga kaluluwa na kailangang gawin. At ang kailangan po ng vision. But sometimes there is discouragement, Lord. Let's pray pala po kaluhan tayo lahat sa Panginoon. It is a sign. Sige, paluhan tayong lahat. Sa Lord. Mga kapatid, iiyak po natin yung ministry natin. Iiyak po natin yung mga kaluluwa. Iiyak po natin yung
I request for you, Holy Spirit. Give us a gift of heaven. Exalted now in the glory. Thank you for the taste I am ginagawa namin. That there is a generation waiting for us. There is souls waiting for us. Even though may mga tao pinapaniwala na kami, Panginoon. Even though may mga tao nagmamalihim, Lord. Even though naiisip ko even though may nag-release naman, preach the gospel to all religion. Baptizing na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kahit isa lang yan. Kahit pa isa-isa lang yun. Even though napapaligilan kami ng mga malalaking religion, na mayayaman at madami sila, Lord. Even though napapaligilan kami ng mga kulto, Lord. Kaya nila kami pagtulungan, Lord. Kaya nila sila ang ministry mo, Lord. Sila ay ministry. Miniscourage kami, Lord. Napapaligiran kami ng mga tao na gano'n ng opposition. But we are still on a great commission, O God. Hallelujah. Because you are worthy, Jesus. You are worthy, O God, to want us people next to the presence of right now. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, you're so worthy, O God. You're so worthy, Jesus. You're so worthy, O God. It's not about religion anymore, Lord God. It's about Jesus, 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 Jesus. Where is your name?
Thank you for this moment, O God. Napaka-worthy mo, Lord. Wala kaming pagsisisihan. Kung ibibigay namin ang buong buhay namin sa iyo, Lord. The Bible says, sino mang tao ang takot mawala ng buhay, siyang mawawala. Pero kung sino man ang mawala ng buhay, araw-araw sa akin, to receive life. Lord, mawalan kami ng mga bagay. Akala naman ko, ito lang yung mission ng success. Obeying Jesus is the greatest success, Lord. Thank you, Holy Spirit. You deserve praise. Worthy is your name. Come on, with my voice. You deserve ipakita mo, my Lord. Panginoon mo kami, Lord. Ipakita mo sa mga tao na po yung Diyos namin. Lord, ipakita mo sa kanila po yung Diyos namin, O God. Lahat na may kailangan ng trabaho, bibigyan mo ng trabaho, Lord. Lahat makakapagtapos ng pag-aaral. Walang titigil ang pag-aaral, Lord. Lahat makakapagtapos, Lord. Lahat, Panginoon, magkakaroon ng magandang business, magandang trabaho, Lord. Ipapakita mo dun sa mga tao, Lord. Sa paligid namin po ay si Jesus. Siya ang Diyos na nagpapala. Worthy is your name. Oh God, show that you are God. Holy Spirit, manifest Jesus. Manifest blessing, miracles, healing, abundance in the name of Jesus. Hindi mapapahiya ang Diyos namin. Hindi kami luluhod sa discouragement. Hindi kami luluhod sa kahirapan at makakalimutan ng Diyos. Jesus, walang Diyos namin. He is so worthy. He is so worthy. And nothing is impossible for Him. Everything is so easy. Breakthrough in this ministry, Lord. Breakthrough in soul winning. Breakthrough in discipleship, Lord. Lahat ng hindi namin nakakasama ngayon, na nakasama namin dati, babalik sila, Lord. Dali mo ang mga paa nila sa lugar na ito, Lord. Hatakin mo sila, Lord. Hold them in your ministry. Hold them in you, Jesus. Hatakin mo sila sa mga Bible study, Lord. Lord, ngayon, in this time, Panginoon, we pray for these souls, Lord. Holy Spirit, put a burden in their hearts right now. A conviction, Lord, na bumalik sa'yo, Lord. They will come in this ministry. They will worship you, Lord. In spirit and in truth, oh God. Salamat po, Panginoon. Thank you for this moment, oh God. Thank you that you are with us.